Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 6 o 65 pataas, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay direktang nakakaapekto sa inyong bulsa ngayong Marso. Kinumpirma na ng gobyerno ang isang bagong hakbang na maraming senior citizen ang hindi pa naririnig, hindi pa nababasa at hindi pa naiintindihan ng buo. At kung hindi kayo makakaalam nito ngayon, posible na may pera kayong mawawala o mas malala pa, may benepisyo kayong hindi makukuha. Narito ang totoo, hindi lahat ng senior ay automatikong makakakuha ng 10,000. May mga kondisyon, may mga patakaran at may mga bagay na kailangan ninyong gawin ngayon, hindi bukas. Ang marami sa ating mga kababayan ay lumagpas na sa deadline nang hindi nila alam na mayroon pa ang deadline. Nakakatawa kung hindi nakakaawa. Ngunit huwag kayong mag-alala. Nandito ako para ipaliwanag sa inyo ang lahat. Ang sino, ang magkano, ang kailan, at ang pinakaimportanteng tanong. Paano ninyo masisigurado na hindi kayo may iwan? Umupo na kayo, kumuha ng kape at pakinggan natin ito ng sabay-sabay tulad ng dalawang magkaibigan na nag-uusap sa kapagkainan. Una sa lahat, linawin natin kung ano ang pinag-uusapan. Ang 10,000 na ito ay hindi isang bagong programa mula sa wala. Ito ay isang pinagsama-samang pakete ng mga benepisyo na nagmumula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama na ang SSS or Social Security System para sa mga dating pribadong empleyado, ang GSIS o Government Service Insurance System para sa mga dating government workers at ang DSWD or Department of Social Welfare and Development para sa mga mahihirap na senior na wala pang pensyon. Ang 10,000 na ito ay ang kabuuang halaga na posibleng matanggap ng isang karapat-dapat na senior kapag pinagsama ang kanyang monthly SSS o GSIS pension kasama ang social pension mula sa DSWD at ang iba pang cash assistance na inanunsyo para sa Marso. Hindi ito isang lumps na darating sa isang araw sa inyong pintuan. Ito ay mga individual na bayad na kapag pinagsama umabot sa 10,000 o higit pa. Halimbawa, kung si Lola Nena ay dating opisyal ng munisipyo at may GSE's pensyon na 7,500 bawat buwan at siya rin ay nakatanggap ng 500 na social pension mula sa DSWD. Tapos may special assistance pa ng 2,000 para sa Marso. Ang kabuuan niya ay abot sa 10,000. Iyon ang sitwasyon na marami sa ating mga kapwa senior ang maaaring mapabilang. Ngunit kailangan munang malaman kung paano mag-apply at kung saan kukuha. Ngayon, ito ang bahaging kailangan ninyong pakinggan ng maigi. Hindi lahat ng senior citizen ay otomatikong makakakuha ng buo at kumpletong 10,000. Mayroon kang dapat na matugunan na mga kondisyon. Para sa mga miyembro ng SSS, kailangan ninyong mayroon ng sapat na kontribusyon sa loob ng inyong trabaho. Ang minimum na required na contributions para makakuha ng monthly pension ay 120 monthly contributions bago mag-retire. Kung hindi kayo umabot sa 120 na kontribusyon, ang matatanggap ninyo ay isang lump sum lamang, hindi ang buwan ng pensyon na inaasahan ng marami. Ito ang isa sa mga pinakamaling akala na naririnig ko mula sa mga seniors. Akala nila dahil nagsesa may pensyon na sila. Ang katotohanan, may numero na dapat maabot bago kayo maging karapat-dapat. Para naman sa mga miyembro ng GSIs, kasuotan sa ilang mayroon ng 50 taon o higit pa ng government service para makakuha ng monthly pension. Kung mas maikli ang inyong serbisyo, mayroon pa rin kayong makukuha, ngunit iba ang halaga at iba ang paraan ng pagbibigay. Maraming retiradong gobyerno ang natutuwa na may makukuha, sila ngunit nagugulat ng mas mababa ang halaga kaysa sa inaasahan. And ito ay dahil hindi nila naalala na may mga deductions na rin tulad ng loan balances na ibinabawas pa sa kanilang pensyon. Para sa DSWD social pension naman, ito ay para sa mga indigent senior citizens na 16 na taon, pataas na walang regular na pinagkukunan ng kita, walang SSS o GSIS pensyon at hindi tinutulungan ng isang miyembro ng pamilya na may kakayahang suportahan sila. Ang halaga nito ay 500 bawat buwan. Ibinibigay tuwing 3 buwan kaya ang matatanggap sa isang disbursement. Ito ay maliit. Oo. Ngunit para sa mga lubhang nangangailangan, ito ay malaking tulong. Sige, ngayon naman pag-usapan natin ang pinaka-interesanteng bahagi. Kailan darating ang pera? Dahil alam ko na iyan ang tanong na nasa isip ng marami sa inyo habang nakikinig kayo ngayon. Para sa mga SSS pensioner, ang disbursement ng pensyon ay karaniwang batay sa inyong birthday month o sa huling digit ng inyong SS number.
Ngayong Marso, ang mga pensioner na may SSS number na nagtatapos sa 1 o 2 ay karaniwang unang nare-release. Ang mga nagtatapos sa 3 hanggang FIFA ay sumusunod sa kalagitnaan ng buwan at ang 6 pataas ay malapit sa katapusan ng buwan. Ngunit mahalagang tandaan, ang aktual na petsa ay maaaring mag-iba depende sa kung paano ninyo tinatanggap ang inyong pensyon sa bank, sa remittance center o sa SSS accredited payment outlet. Kung naka-enroll kayo sa Union Bank, Land Bank o UMID-linked na account, ang bayad ay direktang napupunta sa inyong account. Ito ang pinakamaginhawa at pinakaligtas na paraan. Kung nagpo-pick up pa rin kayo sa bayad center o sa pera padala outlet, inirerekomenda ko na pumunta ng maaga. Sa umaga at dalhin ang lahat ng inyong ID lalo na ang inyong UMID o SSS card dahil maraming seniors ang nakakaranas ng problema kapag nag-iba ang detalye sa kanilang ID kumpara sa nasa records ng SSS. Para sa mga GSIS pensioner, ang bayad ay karaniwang nare-release sa unang linggo ng buwan at direkta itong napupunta sa inyong GSIC card or sa inyong designated na bank account. Kung hindi pa kayo nag-a-update ng inyong banking information sa GSIS, gawin ninyo iyon ngayon. Maraming pensioner ang natuklasan na wala pa palang bayad dahil ang lumang bank account nila ay sarado na. Ngayon pag-usapan natin ang bahaging ito na karamihan sa mga seniors ay hindi nalalaman hanggang huli na ang mga posibleng bawas o deduction sa inyong pensyon. Sa SSS, kung meron kayong natitirang loan tulad ng salary loan, calamity loan o emergency loan, ang bahagi ng inyong pensyon ay maaaring ibabawas para mabayaran iyon. Halimbawa, si Tatay Ernie ay may 15,000 na natitirang SSS salary loan na kinuha niya ilang taon bago siya mag-retire nang magsimula na siyang makatanggap ng pension. Natuklasan niya na 500 bawat buwan ay ibinabawas para sa loan amortization. Sa loob ng 30th buwan, babawasan ng kanyang pensyon. Hindi siya sinabihan nito ng malinaw. Nangyayari ito sa napakaraming seniors at ang solusyon ay simple. Puntahan ang SSS office o i-check ang inyong may SSS account online para malaman kung may natitirang loan kayo bago pa man kayo mag-apply ng pension. Sa GSIS naman, mas malala pa ang sitwasyon para sa ilan. Ang mga dating government employees na may housing loan, policy loan, or emergency loan sa GSIS ay maaaring makaranas ng mas malaking bawas. Nakita ko ang mga kaso kung saan ang pensyon ng isang retiradong guro ay binabawasan ng halos 2,000 bawat buwan dahil sa mga natitirang loan na hindi nila naalala na meron pa. Kaya bago kayo magsaya sa inyong pension amount, tiyakin munang wala kayong natitirang obligasyon sa GSIS. Ang isa pang bagay na maraming hindi alam ang Medicare o PhilHealth deductions. Kahit na senior citizen na kayo, maaaring may deductions pa rin para sa PhilHealth premiums depende sa inyong pension amount at sa kung paano kayo naka-enroll. Ang magandang balita, may mga exemptions na available para sa mga senior citizen na 6 taon pataas lalo na sa ilalim ng bagong mga patakaran ng PhilHealth. Pero kailangan ninyong personal na mag-check sa PhilHealth office o sa online portal para malaman ang inyong specific na sitwasyon. Ngayon, ito ang bahagi na talagang gustong-gusto kong sabihin sa inyo dahil ito ang pinakamalaking balita para sa marami sa ating mga seniors. Mayroon kayong mga benepisyo na maaaring hindi pa ninyo natatanggap at hindi dahil hindi kayo karapat-dapat, kundi dahil hindi lang kayo nagsabi na gusto ninyo. Una, ang 13th month pension. Ito ay katumbas ng isang buwang pensyon na ibinibigay taon-taon karaniwang sa Nobyembre o Disyembre. Automatiko itong ibinibigay ng SSS at GSIS sa lahat ng regular pensioners. Ngunit kung hindi pa kayo updated ang inyong contact information, posible na ang inyong 13th month ay napadala sa maling address o nanatiling unclaimed. Pumunta sa SSS o GSIS at tanungin, may unclaimed benefits ba ako? Maraming seniors ang nagulat na mayroon palang pera na naghihintay sa kanila. Pangalawa, ang death benefits para sa mga byuda o balo. Kung ang inyong asawa ay namatay at siya ay isang SSS o GSIS member o kahit isang pensioner, mayroon kayong karapatang mag-apply ng survivor's pension or death benefits. Ang halaga nito ay depende sa kontribusyon ng inyong asawa. Ngunit maaari itong umabot sa 1,000 para sa LAMP o isang buwanang survivor's pension na halos 50% ng dating pension ng inyong asawa. Huwag ninyong hayaan na masayang ang perang ito. Pangatlo, ang senior citizen discount at tax exemption.
Sa ilalim ng Republic Act 994 o ang Expanded Senior Citizens Act, kayo ay may karapatang sa 20% discount at VAT exemption sa mga gamot, pagkain sa restaurant, transportation at iba pang serbisyo, na ang inyong pension income ay naka-exempt din sa income tax. Ngunit maraming seniors ang hindi nagre-request ng resibo na nagpapakita ng discount or hindi nila alam na maaari nilang ireklamo ang mga establisimento na tumatanggi ng diskwento. Ang OSCA or Office for Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo ay tumutulong sa mga ganitong reklamo ng libre. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na natutunan kumula sa mga seniors na palagi nilang binabalik-balikan at palagi nilang sinasabihan ang kanilang mga kaibigan. Tubang sa mga tips na hindi makikita sa mga opisyal na brochure ng gobyerno. Una, pumunta ng maaga. Yung mga SSS at GSIS office ay karaniwang pinakamalinis ang pila sa pagitan ng 8 a.m. at 9:30 a.m. Pagdating ng 10 a.m., puno na ang pila. Dalhin ang lahat ng inyong dokumento. Hindi lang ang isa kundi ang photocopy ng bawat isa. Ang mga clerk ay karaniwang humihingi ng photocopy at kung wala kayo, babalik kayo sa susunod na araw. Pangalawa, gamitin ang online portal kung kaya ninyo. Ang MICE website at ang SISOV app ay nagbibigay daan sa inyo na tingnan ang inyong records, mag-apply ng mga serbisyo at mag-check ng status ng inyong aplikasyon nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Kung may apo kayo o kamag-anak na marunong, gumamit ng smartphone o computer, huwag mahiyang humingi ng tulong. Mas mabilis at mas ligtas ang online kaysa sa personal na pagpunta sa opisina. Pangatlo, huwag pirmahan ang anumang dokumento na hindi ninyo naiintindihan. May mga ulat ng mga seniors na nakakita ng ibang tao minsan ay hindi kilala, minsan ay kamag-anak pa nga, na nagpilit sa kanila na pirmahan ang isang form na nagbibigay ng karapatang kontrolin ang kanilang pensyon. Ito ay isang uri ng scam na tinatawag na pension scam at ito ay lumaganap lalo na pagkatapos ng mga anunsyo ng bagong benepisyo. Kung may naghahandog sa inyo ng tulong, ngunit humihingi ng inyong SSS PIN UD card o personal na impormasyon tumanggi, ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihiling ng inyong PIN sa pamamagitan ng text o telepono. Bago tayo magtapos, nais kong ibahagi sa inyo ang ilang payo na tutulong sa inyo na mas mapakinabangan ang inyong pension at retirement benefits ngayong Marso at sa mga darating pang buwan. Una, isaalang-alang ang pag-defer ng inyong SSS pension kung kaya ninyo. Ang SSS ay nagbibigay ng mas mataas na buwan ng pensyon kung mag-apply kayo pagdating ng 65 kaysa sa 60 kung medyo malusog pa kayo at meron pa kayong ibang pinagkukunan ng kita, halimbawa maliit na negosyo o tulong mula sa mga anak, maaring mas mapakinabangan ninyo ang mas malaking buwan ng pensyon sa hinaharap kaysa sa mas maagang magsimula sa mas maliit na halaga. Pag-usapan ito sa inyong pamilya at sa isang SSS counselor. Pangalawa, kung meron kayong kakayahan mag-maintain ng isang simpleng budget, hindi ibig sabihin ay mahigpit na tipid, ibig sabihin ay alam ninyo kung saan pumupunta ang inyong pera. Maraming seniors ang natuklasan na ang kanilang pensyon ay sapat na para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ngunit kailangan lang nilang maging mas maingat sa mga gastusin na hindi naman talaga kailangan. Pangatlo, huwag kalimutang i-update ang inyong mga beneficiary records sa SSS at GSIS kung namatay na ang inyong asawa o kung may pagbabago sa inyong pamilya, halimbawa may bagong apo o nagpalit ng tirahan, kailangan na i-update ang inyong records. Anong mga hindi updated na records ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kapag kailangan ng inyong pamilya na mag-claim ng death benefits sa hinaharap. Mga kaibigan, mga kababayan, mga tatay at nanay, kayo ay nagtrabaho ng matagal. Nagbayad kayo ng buwis. Nag-ambag kayo sa lipunan. At ngayon, ito ang panahon na ang gobyerno ay dapat na mag-ambag din sa inyo. Ang 10,000 na ito, maliit man o malaki sa inyong paningin, ay simbolo ng pagkilala sa inyong mga tao ng serbisyo at pagtatrabaho. Ngunit ang pera ay hindi darating kung hindi kayo kukuha. Hindi darating kung hindi kayo magtatanong. Hindi darating kung mananatili kayong tahimik at umaasa na may mag-aalaga sa inyo. Kayo ang kailangan na kumilos at ang pinakamahalagang habang na magagawa ninyo ngayon ay ang tiyaking updated ang inyong records na alam ninyo ang inyong mga karapatan at na meron kayong taong pinagkakatiwalaan na tumutulong sa inyo sa mga bagay na hindi ninyo lubos na naiintindihan. Ito'y bahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay,
sa inyong mga kapatid? Dahil posible na ang susunod na taong makikinig sa mensaheng ito at makakakita ng pera na hindi pa niya natatanggap ay ang isang taong mahal ninyo. Salamat sa inyong pakikinig. Ingat lagi at tandaan kayo ay karapat-dapat sa pinakamainam na klase ng buhay sa inyong mga taong ginto.